Amen. Magandang gabi po sa ating lahat. Salamat sa magandang panahon. Maraming Panginoon tayo po muna manalangin. Father God, maraming salamat Lord dahil kami Panginoon mo Ama. Salamat Panginoon sa pagmamahal mo sa amin Lord. Salamat Panginoon sa lahat ng mga binibigyan mo sa aming lakas Panginoon, sa aming mga pamilya. Salamat Ama. Dahil minsan hindi ka po nagkulang sa aming Panginoon. Lord, pagpalain mo bawat sa narito Panginoon, maging ang aming pamilya, maging sa kaalaman, sa wisdom, pagmaunawa namin yung mga salita ng gabi. Ako bilang lingkod mo, matulungan mo ako na hindi maibahagi mo sa loob ko. Sa iyo lang sa iyong kulungan. Masalamat Panginoon, pagpalain mo ang mga salita sa gabi ito. Dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Thank you Lord, purihin ang Panginoon. Salamat sa Panginoon sa pagmamahal niya sa atin. Tunay po ang Diyos po ay nagkulang. Sabi ko nga, tayo tao, kung gusto natin na maging maganda ang ating katawan, tayo po ay nag-exercise, di ba? Tayo ay kumakain ng mga pagkain healthy, mga masasarap na pagkain niya, na talaga makakatulong para sa ating kalusugan. Kaya nga yung mga boxer, yung mga tawag ito, mga atleta, sila ay nag-exercise, sila ay nag-gym para maging maganda. Alam kasi nila, pag nag-gym sila ay magiging malusog ang kanilang pangatawan at magiging maayos ang kanilang kalusugan. Yung mga nagtatrabaho, kaya pag nagtatrabaho ka, gusto mo yung mga trabaho mo maging maayos, magawa mo ng tama para talagang yung panahon mapupromote ka. Alam mo yung ginagawa mo, kaya ang sipag-sipag mong magtrabaho, ang sipag-sipag mong mag-gym para maging maayos ang kalusugan mo. Sa pag-aaral, bakit ka masipag mag-aaral? Kasi alam mo, pag nakapagtapos ka, mayroon kang magandang kinabukasan. Mayroon kang maayos na buhay. Alam natin, kaya tayo masipag mag-aaral. Kaya masipag ka mag-negosyo. Alam mo kasi pag nag-negosyo ka, sa sarili mo, alam mo na ikaw ay magkakaroon ng yaman. Kaya masipag po ang tao para sa ating sarili. Diba? Masipag tayong lahat. Pero bakit maraming tao tamad pagdating sa pagsisimba? Maraming tao na pagdating sa simbahan, tinatamad sila. Kasi ang katotohanan po, hindi alam ng tao kung ano yung benepisyo. Yung tao pag nag-aaral, alam niya pag nakapagtapos siya, meron siyang magandang kinabukasan. Kaya ang sipag niya mag-aral, nasa bahay na siya, gumagawa pa siya, nagre-review pa siya, laging nasa isip niya ang pag-aaral. Kasi alam niya pag nakapagtapos siya, magiging maganda ang buhay niya. Makakapagtrabaho siya. Pero sa simbahan, bakit tamad ang tao magsimba? Kasi hindi niya alam yung benepisyo ng pagsisimba. Hindi niya alam yung benepisyo ng pakikipag-usap sa Panginoon, ng mga ginagawa para sa Panginoon. Kasi kung alam natin ito, hindi tayo tatamarin. Pag alam mo ito, alam mo na pag ikaw ay lumapit sa Panginoon, ikaw ay pagpapalain ng Panginoon, ibibigay ng Diyos. Sabi ko nga, kanina yung binanggit ko na lahat ng binanggit ko, yung kalusugan, kayamanan, yung katanyagan, makilala ka, sa mga business, lahat po ng iyon, isa lang ang sekreto ron. Unahin mo lang ang Panginoon, lahat ng iyong makukuha. Mas madali, di ba? Mas mabilis mong makuha. Kaya pag masipag ka sa pagsisimba, alam mo na kung ano ang mangyayari sa buhay mo. Alam mo na ikaw ay pagpapalain ng Panginoon. Hindi pong pagpapalain ng Panginoon. Sabi ko nga, hindi ka kayang kalimutan ng Panginoon pag lagi mo siyang kausap araw-araw. Pag lagi mo binabasa ang kanyang salita, hindi ka niya makakalimutan. Maaalala at maaalala ka ng Diyos araw-araw. Kasi kausap mo siya araw-araw kasi ito ang kanyang salita. Sabi niya, pag nagbabasa ka nito, nakikipag-usap ka sa Diyos. Diba ang tao, kahit sinong tao, pag araw-araw mong kausap, nag-usap kayo ngayong umaga, kahit maghiwalay kayo ngayong umaga, mamayang hapon, pag nabanggit ang pangalan mo, kilala ka niya. Ay, si ano kanina lang, kausap ko siya eh. Pag biglang humiling ka, biglang sinabi mo, boss, kailangan ko ng ganito. Ay, oo, itong tao ito, araw-araw ko itong kausap. Araw-araw ko itong katabi. Sigurado ko, kilalang-kilala ka niya kasi araw-araw mo siyang kausap. Araw-araw kang nagkikipag-usap sa kanya. Sa Panginoon po, pag araw-araw natin ginagawa, araw-araw kang nagbabasa ng kanyang salita, araw-araw kang nakikipag-usap sa Diyos, hindi ka makakalimutan ng Panginoon. At lagi ka pong makakaranas ng ginawa sa buhay. Ang sabi po sa mga awit, chapter 31, verse 19,
Kay sagana ng mabubuting bagay na laan sa mga sa iyo'y gumagalang. Nalalaman ng lahat ang iyong kabutihang loob, matatag ang pag-iingat sa nagtitiwala sa iyong lubos. Napakabuti po ng Panginoon, sabi niya sagana. Sabi niya rito, kay sagana ng mabubuting bagay na laan sa mga sa iyo'y gumagalang. So alam natin na yung pagbabasa, pananalangin, ito po ay isang respeto, ito po ay isang paggalang sa ating Amang nasa langit na piling magbigay sa atin ng patnubay, piling magbigay sa atin ng yaman na gusto natin. Yung proteksyon na gusto natin, kaya po niyang ibigay. Kaya sabi niya kay sagana ng mabubuting bagay sa atin na sa Kanya po ay nagtitiwala. Ibig sabihin walang Kristiyano na hindi magkakaroon ng kasaganaan sa buhay pag totoo po siya ay naglilingkod sa Panginoon. Mararanasan po niya yung kasaganaan. Sabi ko nga, naalala ko si Julio nung lagi ko sinasabi sa kanya, sabi ko, anak, sa paglilingkod mo sa Panginoon, huwag kang mangamba sa pangailangan mo. Ang Diyos ang magbibigay sa iyo. Hindi ka ilalagay ng Panginoon, hindi ka ititis ng Lord o hindi ka susubukan ng Panginoon sa isang pagsubok kung hindi ka bibigyan ng palaking pagpapala. Dumaan ka man ng kaunting mga pagkukulang, pero alam ng Diyos yun. Kasi araw-araw ko siya kausap. Alam ng Panginoon, sige lang anak, tiisin mo lang yan. Makikita mo yung bunga na ginagawa mo. Makikita mo yung anak na ngayon lang maranasan mo na. Diba tayo bilang tao, pag nakita mo yung anak mo kumakain ng gulay, kumakain ng mga tuyo, yun lang ang pagkain. Lagi mong tinitingnan, sige lang anak. Magsikap ka lang, kahit tuyo ka lang yung gulay ka lang, mag-aral ka ng mabuti. Pero tayo bilang magulang, nagsisikap tayo, kahanap din tayo ng paraan kung paano mapapalitan yung tuyo at yung gulay ng karne ng masasarap ng pagkain para sa kanila. Ang Diyos po laging nakatingin sa atin, laging tinitingnan tayo ng Panginoon. Anak, sige, kaunting days pa. At mamamalayan mo ilang panahon, ibinibigay ng Diyos. Yung mga bagay na hindi mo man lang naisip, pero nagagawa at nangyayari sa buhay mo. Ganun po kabuti ang Diyos. Kaya sabi niya, nalalaman ng lahat ang iyong kabutihang loob. Matatag ang pag-iingat sa nagtitiwala sa iyong lubos. Matatag po ang pag-iingat ng Diyos. Kung mayroon ka man pinagdadaan, iingatan ka ng Panginoon. Kasi alam mo kung bakit, napakalaki ng plano niya sa iyo. Kaya hindi niya hahayaan na ikaw ay mapahamak. Hindi niya hahayaan na masira ang plano niya sa iyo. Kasi patuloy ka niyang ginagamit at patuloy kang iingatan ng Panginoon dahil nandun yung pagtitiwala mo sa Kanya. Sa buhay natin bilang mga anak ng Panginoon at bilang talagang nagtitiwala sa Panginoon, ito po ay ating mararanasan. Ito po ay ating makakamtan ng mga pagpapalang galing sa Panginoon. At hindi po magkukulang ang Diyos ng lagi ang Panginoon na nakalalay sa atin. Tinitingnan ka ng Panginoon at pinababantayan ka ng Panginoon. Hindi ang Panginoon papayag na walang mag-aalalay sa iyo. Lalo tigil kung nakakaranas ka minsan ng mga pagsubok, lalo maglalagay ang Panginoon ng bantay sa iyo para ikaw ay ingatan. Kasi hindi siya papayag na ikaw ay mapapahamak. Kaya sabi niya sa mga awit, chapter 34, verse 7, anghel ang siyang bantay sa may takot sa Diyos. Sa mga panganib, sila'y kinukupko. So ito po yung bantay natin. Kumbaga, mayroong nagbabantay sa atin. Sa lahat ng ating ginagawa, sa lahat ng ating pinupuntahan, mayroong pong bantay, mayroong pong nakabantay na anghel sa atin. Kaya pag tayo patuloy na gumagawa ng kabutihan, lagi pong nakarecord sa Panginoon. Yung anghel lagi nagsasabi, lagi sinasabi, Panginoon, itong anak mo na aking iniiskultan talagang lahat po ng yung ipinagagawa, siya po yung ginagawa. Kaya ang Panginoon lagi nagpre-prepare para sa iyo. Nagpre-prepare para sa mga pangailangan mo, naghahanda para sa lahat ng gagamitin mo. So laging nakaantabay, laging nakalaan, may nakalaan ng Panginoon lagi sa iyo. Ganun po ang Panginoon sa pagmamahal niya sa kanyang mga anak. Kaya sabi niya, anghel ang siyang bantay sa may takot sa Diyos. Napakasarap po na sa bawat lakad natin, alam natin, mayroon sa ating nag-aalala. Alam po ninyo, napakahirap nakalaban
yung hindi natin nakikita. Kaya nga tayo nagkikipag-battle sa mundo ito, yung ating pagkikipag-battle sa spiritual na battle. Kaya lagi tayong pinababantayan ng Panginoon. Kasi napakahalaga natin sa Diyos. Talagang nandun yung kanyang proteksyon sa atin. Kaya sabi niya rito, sa may takot sa Diyos, sa mga panganib, sila yung kinukupko. Tayo po iniingatan ng Panginoon. Kung meron bang mga sakunang nangyayari sa lugar na yon, tandaan mo, iiwas ka ng Panginoon. Kung minsan may mga bagay na, bakit kaya ako ay nasiraan? Hindi mo alam. Baka kung hindi ka nasiraan, baka doon sa unahan mababangga ka. Nasiraan ka, nagpahinga ka, nagtula ka, kaya nadili at iningatan ka pala ng Panginoon. Kaya nga sabi nga, yung lahat na nangyayari sa iyo, pabor ang Diyos sa iyo. Tulad yung nangyari sa akin papuntang Nilito noon, nadili kami kasi may dinaanan pa kami. At ang mga padating kami roon, bumagsak yung kahoy, tinamaan yung isang tao na kamotor. Kung kami napabilis, maaaring kami ang babagsakan ng kahoy. So kung kami, kasi dito kami tadaan, yung laking punong kahoy. So sa lahat po na nangyayari sa ating buhay, magpasalamat tayo sa Diyos. Kasi mayroon po yung purpose, mayroon pong dahilan ng Panginoon. Hindi natin alam, hindi natin kayang isipin, hindi natin kayang abutin. Pero ang lagi kong sasabihin sa inyo, pabor ang Diyos sa lahat ng nangyayari sa buhay. Laging pabor ang Panginoon sa lahat ng nangyayari sa buhay natin. Kaya sabi niya, mga lingkod niya ay kanyang ililigtas. Sa nagpapasakop, siya ang mag-iingat. So, laging iingatan ng Panginoon. Ililigtas ng Panginoon. Sabi niya rito, mga lingkod niya ay kanyang ililigtas. Sa nagpapasakop, siya ang mag-iingat. Pag tayo ay naglilingkod sa Panginoon, siya ang bahala sa ating magligtas. Iingatan niya tayo. May ulan. May mga dahilan niya bakit umulan. Kailangan mo magpahinga dahil umulan. Pag pinalawak ang kaisipan mo at maintindihan mo ang layunin ng Panginoon sa buhay mo, alam ito. Kaya sabi ko, pag ikaw ay may mga halimbawa, gusto mo ng isang bagay na sabi nga, kasi yung panahon kasi panahon na yan eh. Pag panahon ng tag-ulan. Pag panahon ng tag-init. Kaya kailangan yung wisdom sa atin. Sabi nga, mayroong tao na may mag-asawa na gusto magpakasal ng panahon ng June, tag-ulan. Pero panay ang pwede niya, Panginoon, huwag mong paulanin. Dapat alam natin ang panahon. Marunong tayo bumasa ng panahon. Ilagay mo sa hindi panahon ng tag-ulan. Para sigurado kang hindi ka mababasa. Gusto mo pala ng kasalan sa labas, pero ayaw mong mabasa, pero tinapat mo sa panahon ng tag-ulan. So, yung wisdom na ibigay din ng Panginoon, kailangan din po natin. Kailangan natin malaman, kailangan natin maunawaan. Kaya sabi niya rito, mga lingkod niya ay kanyang ililigtas. Sa nagpapasakop, siya ang mag-iingat. Pag lingkod ka ng Panginoon, mayroon pong wisdom na binibigay ng Panginoon kung paano ka niya iingatan. At sa pagpapasakop po sa Panginoon, kayang-kaya ka niya iligtas. Kayang iligtas ng Panginoon. Kaya yung mga bagay na gusto natin, kayang ibigay ng Diyos. At sabi niya dito sa chapter 12, sinong may gusto ng mahabang buhay? Sinong may nais ng masaganang buhay? Di ba lahat tayo gusto natin yun? Lahat tayo gusto natin ng mahabang buhay, masaganang buhay. Bakit natin ginugusto? Kasi nag-i-enjoy tayo na mag-puri sa Panginoon. Nag-i-enjoy tayo na marami tayong magawa para sa kaluwalhatian ng Panginoon, para maibigay natin, makaidala tayo ng mga tao para sa Panginoon at maraming maligtas. Yun po pinaka-number ang purpose natin. Kaya gusto natin mabuhay ng mahaba, masaganang buhay. Sabi niya rito, sinong may gusto ng mahabang buhay? Sinong may nais ng masaganang buhay? Alam ko lahat tayo nais natin yun. At ang Diyos lang po ang kayang magbigay nun. Kaya sabi niya rito, di lang mo'y pigilan sa paghabi ng kasamaan. Ang dila po maliit lang pero malawak ang pilit gawin. Kung mababasa niyo si Boy Dila sa Facebook na ang dami nagalit sa kanya yung binasa niya dun sa San Juan. But, ang dila po ay maliit lang pero ang hirap kontrolin.
Kasi ang dila, pwede mo itong ikamatay at pwede mo itong maging buhay. Baga sa bawat binibigkas natin. Kaya kung gusto natin yung pag-iingat ng Panginoon, sabi niya rito, dila mo'y pigilan sa paghabi ng kasamaan. Ipapansin mo pa, pag may mga taong nagagalit, tapos pumapatol ka rin, bigla ka rin nagagalit, hindi maganda ang mangyayari. So, kailangan meron ka talaga wisdom galing sa Panginoon. Dapat meron po tayo. Dahil pilit yung mga laging nasa biyahe, laging nasa labas, laging iba-ibang tao ang kausap. Dapat po magbaon tayo ng mahabang pasensya. Hindi po tayo talo. Yung nagmamadali ka, yung sa unahan mo may sasakyan, nagmamadali ka, sige ng sirbato. Ngayon, nagalit, nag-away kayo, lalo kang natatagalan. Kasi hindi kayo magkakasunod. Pero kung hayaan mo siya, may naglampas, pag umalis siya, makakalampas ka na rin. Yung wisdom po na binibigay ng Panginoon sa atin, maging matalino po tayo sa wisdom na binibigay ng Panginoon. Kaya sabi niya, di lang may pigilan sa paghabi ng kasamaan. Ito po yung magiging daan natin para sa mahabang buhay at sa mga pagpapalang galing sa Panginoon. Mabuti ang gawin, masamay layuan. Pagsikapang kamtin ang kapayapaan. Sabi niya rito, mabuti ang gawin, masama ay layuan. Alam na natin kung anong dapat natin ginagawa. Yung mabubuting bagay. At yung masasama, ay dapat natin layuan. Yung mga alam natin naman na hindi naman karapat-dapat, iwasan na natin. Huwag na natin pansin. Huwag na natin palakihin. Kung mayroon man mga bagay na dapat ay huwag mo nang palakihin, huwag mo nang palakihin. Hayaan mo na. Kasi alam mo naman na walang mangyayari dun. Diba? So, bigyan mo na lang. Pag-pray mo na lang siya. Para ng Panginoon. Sabi sa verse 14, mabuti ang gawin, masamay layuan, pagsikapang kamtin ang kapayapaan. Ito po sabi, mas dapat pagsikapan natin kamtin ang kapayapaan. At makakamit po natin yun pag mayroon po tayo na yung tinatawag na sa puso natin. Sabi ko kung ano yung laman ng puso natin, sabi nga yun din ang lumalabas. Kaya talaga po mapagpantay tayo dapat. Alam natin. Kasi sa mga biglaan bilang tao, nakakaano rin ba? Parang bigla ka rin, nabibigla ka rin. Pero dapat po tayo laging mayroong kontrol mula sa Panginoon. Ang sabi niya sa last verse, mga mata ni Yahweh sa matuwid na katuon, sa kanilang pagdaing, lagi siyang tumutugon. Sa mga mata ng Panginoon, lagi raw sa mabuti na katuon. At laging nakahanda siya sa mga, kumbaga, pagsagot sa mga kailangan ng humihiling sa Kanya. Kaya, ang Panginoon po, hindi po siya talaga magkukulang. Sa lahat ng ating pangailangan, hindi po siya magkukulang. Lagi pong meron. Lagi pong meron. Hindi po talaga magkukulang ang Diyos. At yan po ay hindi lang sa kwento, hindi lang sa ano po, talagang naranasan po talaga, hindi po nagkukulang ang Panginoon. Kaya patuloy na ayusin ng Diyos ang buhay natin. Sabi ko nga sa paglilingkod sa Panginoon, tandaan niyo palagi, paganda ang buhay mo. Kung ikaw ay Kristiyano ngayon, hindi aabot ang 10 years, maganda na ang buhay mo. Ang patuloy kang naglingkod sa Panginoon. Mataas na ang 10 years. Kasi tayo ay 2 years pa lang, mag 3 years pa lang, pero nakikita na natin kung paano tayo pinagpapala ng Panginoon. After 10 years, ano na kaya meron tayo? Ano na kaya ang hawak-hawak natin sa ating buhay? Ano na kaya kayamanan na ibibigay ng Panginoon sa atin? Sabi ko nga, Lord, excited ako sa mga after 5 years, after 10 years, ano na kaya ang kalagayan ninyo bilang mga Kristiyano, bilang mga anak ng Diyos? Ano na kaya sasakyan meron kayo? Ano na kaya buhay meron kayo? Pag kayo patuloy sa Panginoon, hindi po pababa ang ating pagpapala ng Diyos. Lagi po yan pataas ng pataas, palaki ng palaki. Kaya sa loob ng 10 years, marami na po kayong matutulungang tao. Marami na kayong mapapasayang tao. Una sa lahat, kasamahan ninyo. Kumbaga, kasi sila yung unang titingin sa'yo. At kahit hindi ka magsalita sa kanila, pag inaya mo sila, sasama sila sa'yo. Kasi nakita nila sa'yo yung bunga ng iyong pagpapagal, paglilingkod sa Panginoon. Kaya nga,
Lagi ako nag-pray, lagi pilit yung mga taong lagi kong kasama araw-araw. Talagang yung prayer ko, laging lamang. Kumbaga, mayroong pagkakaiba para sa Panginoon kasi pag ikaw ay laging na nagpapasa ng salita ng Panginoon, lamang ang tingin ng Diyos sa'yo. Kahit po tao, ganun po ang, kumbaga, ang Diyos kasi, sa totoo lang ang Panginoon, masigit po siya magmahal kasi sa atin. Tayo, may hangganan ng pagmamahal ng tao, pero sa Diyos po wala talaga. Handa niyang ibigay ang lahat para sa kanyang mga anak. Kaya, ang sarap lang sa Panginoon magtiwala kasi lahat kaya niyang ibigay sa iyo. Lahat magagawa niya sa pamilya mo. Patuloy ka lang magtiwala sa Panginoon. Patuloy kang mananalangin. Ang sarap manalangin na minsan parang naiiyak ka. Sarap sa pakiramdam kasi alam mo, habang nananalangin ka, inaayos ng Panginoon ang buhay mo at ng buong pamilya mo. Makikita mo na lang isang araw, lahat ng mga anak mo, bakit ang gaganda na ng buhay nila? Nagugulat ka, nagtataka ka bakit nangyayari sa kanila kasi gumagawa ang Diyos sa pamamagitan ng pagtitiwala mo sa kanila. Bakit pinagpala ka ng mga angka ni Abraham, si Isaac, si Jacob? Bakit pinagpala sila? Dahil kay Abraham. Kaya sa atin, pag tayo naglilingkod sa Panginoon, hindi lang po tayo yung ating mga anak. Lahat sila pagpapalain ng Panginoon. Kasi yung pangako ng Panginoon sa iyo, mararanasan nila. Mararanasan po na. Kaya sabi ko nga, hindi ako titigil ng pananalangin, paglilingkod sa Panginoon kasi alam ko, ito lang yung kaya kong ibigay sa mga anak ko na malaking pamana. Kumbaga, malaking kapayapaan, kasaganaan, yaman na mula sa Panginoon na kaya may hindi mananakaw ng kahit sino po man. Salamat sa Panginoon dahil alam ko, tayo lahat ay mayroong yaman dahil sa Panginoon. Sana po, lalo natin pagtibayan ang ating paglilingkod sa Panginoon. Kasi ang sabi niya rito, mga mata ni Yahweh sa matuwid na katuon, sa kanilang pagdaing, lagi siyang tumutugon. Wala po tayong daing, wala tayong hingit na hindi po ibibigay ng Diyos sa atin. Lagi po yan talagang ibibigay ng Panginoon. 100% po, pinangahawakan mo ang salita ng Panginoon, talaga po magaganap sa atin. Kaya, ngayong gabi, sana po lalo tayong dumikit sa Panginoon. Lalo tayong magsubigasin na dumikit at kumapit sa Panginoon para makamit natin yung gusto natin. Makuha natin yung gusto natin. Sabi ko nga, ang sabi ng salita ng Panginoon sabi niya sa gawa, sabi niya, ay sa Roma 8 verse 31, pag Diyos ang kakampi mo, sino ang laban sa iyo? So, ang sarap kakampi ng Panginoon. Kasi lahat pili niya ibigay sa iyo. Kaya salamat sa kanyang mga salita ng gabi. Tayo po'y manalangin. Father God, salamat Lord sa iyong mga salita sa aming Panginoon na nagbigay pong lakas sa bawat sa aming Panginoon. Pagpalain mo, Ama, ang mga tao, Panginoon, na patuloy yung titiwala sa inyo, Ama. Lord, dalahin ko, Father God, na lahat po kami rito ay ito ang kakalubaw ng pagpapala, Panginoon. At yung mga kapatiran, Panginoon, hindi man namin nakasama ngayong gabi, Lord. Dalangin ko, Panginoon, kung mayroon man silang pangailangan, patuloy mo rin sila, Ama. At kung nakalimot man sila, Panginoon, dahil sa dami ng trabaho, daming ginagawa, Lord, bigyan mo sa kanila, Panginoon, paalala mo sa kanila, Father God. Salamat naman, pagpalaan mo bawat sa amin, Panginoon, at bigyan mo kami, Panginoon, ng tunay, Father God, na nandun, Panginoon, sa puso namin, tunay na pagsunod, Panginoon. Salamat naman sa mga pagpapala na pinagkaloob sa amin, Panginoon, at patuloy pang ipagkakaloob. Salamat, Lord, sa mga biyaya nito. Dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Thank you, Lord.